Sa isang liblib na bayan sa gitna ng kagubatan, may isang pamilya na namumuhay ng tahimik at payapa. Isang gabing madilim at malamig, nagsimula ang kakaibang kwento na magpapaikot sa buhay nila. Si Marcos, ang ama ng pamilya, ay isang magsasaka na sanay sa hirap ng buhay sa bukirin. Kasama ang kanyang asawa, si Aling Nena, at ang kanilang dalawang anak na sina Ana at Toto, naninirahan sila sa isang bahay na matatagpuan sa gilid ng isang malawak na kagubatan. Wala silang ibang iniisip kundi ang kanilang araw-araw na pangangailangan, ngunit ang tahimik nilang buhay ay agad na magbabago nang dumaan ang isang gabi na puno ng takot at misteryo. Bago magdapit hapon, naramdaman ng buong baryo ang kakaibang pagbabago sa hangin. Tumigil ang mga ibon sa pag-awit, at ang mga hayop sa kabubatan ay nagsimulang magtago. Ang ilang matatanda sa baryo ay nagsimulang mag-usap ng masinsinan, tinutukoy ang ilang tanda na hindi maganda ang maaaring mangyari. Ngunit si Marcos, tulad ng karamihan sa mga tao sa baryo, ay hindi naniniwala sa mga kwentong aswang at iba pang mga alamat na binubuo ng mga matatanda. Para sa kanya, ito ay mga katang-isip lamang na nakagawian nilang ikwento tuwing gabi. Isang gabi, habang ang buong pamilya ay mahimbing na natutulog, nagising si Aling Nena nang marinig ang isang hindi maipaliwanag na tunog mula sa labas ng kanilang bahay. Parang may mga yapak na malalalim ang tunog, parang may mga nilalang na gumagapang sa paligid. Naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa bintana at nagdala ng isang hindi maipaliwanag na amoy. Gising na si Ana at Toto, nanginginig sa takot. Ang kanyang asawa, si Marcos, ay hindi pa rin gising, tila abala sa mga masayang panaginip na hindi niya namalayan na may mangyayaring hindi maganda. Habang ang lahat ay nagkakagulo sa loob ng bahay, bigla na lamang may narinig na kalabog mula sa labas. Isang mabigat na tunog, parang may mabigat na bagay na tumama sa sahig. Ang pintuan ng bahay ay nagsimulang kumalabog, parang may malaking nilalang na sumusubok pumasok. Si Aling Nena, na takot, ay nagtatago sa ilalim ng kanilang lamesa, habang si Marcos ay natutulog pa rin, hindi alam ang nangyayari. Si Ana at Toto ay nagsimula ng magsalita ng malumanay, umaasa na hindi sila maririnig ng mga nilalang sa labas. Nagpatuloy ang kalabog hanggang sa ang pinto ng bahay ay tuluyang buksan. Isa-isa nang pumasok ang mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng anumang kaalaman ng pamilya. Puno ng panginilabot ang buong bahay, at ang mga mata ng mga nilalang ay kumikislap sa dilim. Ngunit sa isang iglap, naisip ni Aling Nena na hindi lang sila ang target. Sila ay may plano, at ang pamilya nila ang isa sa mga unang inaatake. Kahit hindi makita ang buong itsura ng mga nilalang, naramdaman nila ang presensya ng isang malupit na puwersa sa kanilang paligid. May mga kwento ng aswang na nagsasabing may kakayahan silang mag-anyong tao at magtago sa dilim, kaya't ang pamilya ay hindi makapaniwala na sa wakas ay naharap sila sa mga nilalang mula sa kanilang mga kababalaghan. Sa mga susunod na sandali, nagdulot ng matinding takot at tensyon ang mga nangyaring kaganapan. Sa gitna ng dilim, si Marcos ay nagising na at natagpuan ang sarili sa isang mundo na hindi niya kayang kontrolin. Ang mga aswang ay hindi lamang nagtatago sa dilim, sila'y mga nilalang na may kakayahang magbago at magtago sa ilalim ng balat ng tao. Si Marcos, na hindi naniniwala sa mga alamat, ay napilitang harapin ang isang katotohanang hindi niya kayang baguhin. Ang pamilya nila ay naging biktima ng isang engkwentro na magpapabago sa kanilang pananaw sa buong buhay nila. Ngunit, bago pa man magpatuloy ang kanilang laban, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng kanilang bahay. Ang kwento ay hindi pa tapos. Ang malakas na sigaw mula sa labas ng bahay ay parang pumunit sa katahimikan ng buong paligid.
Sa isang iglap, napahinto ang mga nilalang na tila kumikilos sa loob ng kanilang tahanan. Nagkatinginan ang pamilya, halos hindi makagalaw sa takot. Ang sigaw ay hindi pangkaraniwan, may halong sakit, galit, at tila nagmumula sa isang nilalang na hindi mo agad maipaliwanag kung tao pa ba o hindi. Si Marcos, kahit nanginginig, ay unti-unting tumayo, hinanap ang pinagmumula ng ingay. Hawak ang isang gulok mula sa kanilang kusina, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Sa labas, may aninong dumaraan sa bilis na hindi kayang sundan ng mata. Ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap, kaya't halos wala kang makita. Pero may isang bagay na malinaw, hindi lang sila ang ginigimbal ng presensya ng mga nilalang. May iba pa sa kabubatan. May nilalang o tao na lumalaban din. Si Ana ay napakapit sa kanyang ina, habang si Toto ay hindi na umiimik. Halos marinig mo ang tibok ng kanilang mga puso sa sobrang kaba. Ang malamig na hangin ay patuloy na pumapasok sa loob, dala-dala ang amoy ng usok at something na hindi nila maipaliwanag, parang dugo, pero mas masangsang. Habang binabantayan ni Marcos ang labas, biglang may humampas sa bubong ng kanilang bahay. 1, 2, 3 sunod-sunod na hampas. Parang may naglalakad o gumagapang sa itaas. Mula sa itaas ng bubong, may pumunit na isang ungol na parang hayop pero may halong tunog ng tao. Hindi malaman ni Marcos kung lalabas ba siya o ipipikit na lang ang mga mata't hahayaan ang mangyari. Pero hindi siya pwedeng magpabaya. May mga anak siya. May asawa siya. Kahit pa punong-puno siya ng takot, kailangan niyang kumilos. Samantala, si Aling Nena ay nagsimulang magdasal. Mahinahon ngunit tuloy-tuloy ang kanyang bulong, tila umaasang may makikinig sa kanya. Sa likod ng kanyang isipan, naaalala niya ang mga kwento ng kanyang lola noong siya ay bata pa, mga kwento tungkol sa mga aswang na naninirahan sa gilid ng kabubatan, mga nilalang na nagkukunwaring tao sa umaga pero nagiging halimaw sa gabi. Noon, parang biro lang iyon sa kanya. Ngayon, lahat ng iyon ay parang isang bangungot na naging totoo. Sa bawat sulok ng bahay, may nararamdamang presensya. Parang may mata na nakamasid. Parang may mga aninong sumasayaw sa dilim. Si Ana, bagamat natatakot, ay napansin ang kakaibang kilos ng kanilang alagang aso na si Budo. Hindi ito tumatahol, hindi ito gumagalaw. Nakapikit ito at parang natutulog ng mahimbing. Pero ang hininga nito ay mababaw at ang katawan ay malamig. Mama, si Budo parang hindi siya normal, bulong ni Ana. Si Nena ay lumapit at sinubukang gisingin ang aso, pero parang wala na itong pakiramdam. Hindi na ito buhay, pero walang kahit anong sugat. Parang kinuha ang kaluluwa nito. Napatingin si Marcos sa may bandang ilog, sa di kalayuan mula sa kanilang bahay. Doon niya nakita ang kakaibang liwanag, kulay kahel na parang apoy, pero walang usok. Dahan-dahan niyang sinarado ang bintana at bumulong sa kanyang asawa, may ibang nilalang pa. Hindi lang tayo ang sinusubukan nila. Baka may iba silang pakay. Habang tahimik ang paligid, narinig nila ang mahinang tunog ng iyak. Mula sa kabilang dulo ng kabubatan, may umiiyak na tila batang babae. Malamig ang boses. Paulit-ulit, Mama. Mama, pero alam nilang wala namang ibang bata sa lugar na yon. Si Ana ay lumapit sa ama, Papa baka kailangan niya ng tulong, pero pinigilan siya ni Marcos, hindi yan bata, Ana. Huwag kang lalapit. Hindi mo alam kung ano yan. Sa loob ng ilang minuto, ang iyak ay lumakas. Dumadagundong na parang galing sa lahat ng direksyon. May halong halakhak, may halong pighati. Ang buong paligid ay parang nilamon ng isang hindi maipaliwanag na presensya.
Tila bawat puno sa kagubatan ay nagmamasid. Si Toto, na kanina'y walang imik, ay biglang nagsalita, "May nakita akong ganito sa panaginip ko, Papa. Ganitong ganito. Yung apoy, yung iyak, yung sigaw. Lahat. Lahat nakita ko na dati." Napatingin ang buong pamilya sa kanya. "Panaginip?" tanong ni Marcos. "Gabi-gabi pero akala ko panaginip lang." Biglang tumigil ang iyak. Tumahimik ang lahat. At sa gitna ng katahimikan, may isang matandang babae na lumitaw sa labas ng kanilang bahay. Nakatayo lang siya, nakatingin sa kanila. Ang mukha niya ay balot ng hiwaga, hindi mo masabi kung siya ba ay isang mabait na lola o isang nilalang na nagbabalat kayo. Wala siyang sinasabi. Nakatingin lang siya sa kanila, at sa kanyang likod may mga aninong gumagalaw. At doon, nagsimula ang mas malalim na bahagi ng kanilang bangungot. Tumayo lang ang matandang babae sa labas ng kanilang bahay, hindi kumikibo, pero tila may sinasabi ang mga mata niyang malamlam at malalim. Si Marcos ay dahan-dahang lumapit sa pinto, hawak pa rin ang kanyang gulok, habang si Aling Nena ay pinipigilan siya. "Huwag, baka hindi siya tao," bulong nito, nanginginig. Pero si Marcos, bagamat takot, ay nalamang kailangan niyang alamin kung anong nilalang ang kaharap nila. Habang papalapit siya sa pinto, napansin niyang parang hindi kumukurap ang matanda. Ang mga aninong gumagalaw sa likod nito ay nagsisimulang lumapit, mga hugis ng tao, pero hindi normal ang kilos, hindi pantay ang mga galaw. Parang may napilayan, parang pinipilit gumalaw ang katawan na hindi dapat gumagalaw. Nang halos isang hakbang na lang ang layo niya sa pintuan, bigla na lang nagsalita ang matanda, paos at mabagal, "Bumalik na sila. At hindi kayo ang tunay na pakay." Napaatras si Marcos. "Anong ibig mong sabihin? Sino sila?" Pero hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, dahan-dahan itong lumingon at tumalikod. Naglakad papalayo at kasabay nito, unti-unting naglaho ang mga anino sa likod niya. Wala nang bakas ng kahit sino. Wala ring tunog. Parang walang nangyari. Pero ang takot na iniwan sa kanila ay mas lalong lumalim. Kinabukasan, halos hindi makagalaw ang buong pamilya. Wala ni isa sa kanila ang nakatulog. Si Ana ay tahimik lang, paulit-ulit na sinusulat sa isang papel ang pangalan ng isang lugar na hindi pa niya naririnig noon, Cabalusan. Hindi niya rin alam kung saan niya ito nakuha, pero parang otomatiko ang kamay niya sa pagsusulat nito. Si Toto naman ay muling nagsalita tungkol sa panaginip niya. May ilog daw sa dulo ng gubat. Doon daw sila nagtatago. Sabi ng babae sa panaginip ko, "Kung gusto mong matapos ang lahat, hanapin mo ang ugat ng gabi." Habang ang pamilya ay iniisip kung anong susunod na hakbang, biglang dumating ang isa sa mga kapitbahay nila, si Mang Doro, may daladalang balita. Si Aling Marta hindi na umuwi kagabi. Pati yung kambal na anak niya hindi rin nakita. May mga bakas ng paa na may dugo sa likod ng bahay nila. Lalong nanlamig ang pakiramdam ng pamilya. Si Aling Marta ay isa sa mga pinakamatandang babae sa nayon, at isa rin sa mga huling nakakaalam ng mga sinaunang kwento tungkol sa aswang. Madalas siyang nagbabala, pero kadalasan ay pinagtatawanan lang siya. Ngayon, siya ang nawawala. Habang iniimbestigahan nila ang paligid, napansin ni Marcos ang isang luma at kupas na papel na nakasingit sa ilalim ng kanilang pintuan. Isang sulat na tila isinulat gamit ang uling at may bahid ng dugo sa gilid. Nakasulat doon, ang nayon ay dating tahanan ng mga nilalang. Binalikan nila ang nawala. Hindi kayo ang dahilan pero kayo ang susunod. Nabitawan ni Marcos ang papel at napaupo.
Ano bang ibig sabihin nito? Anong nawala? Sino ang binalikan nila? Sa kabilang dako, sa bahay ni na Aling Marta, tahimik ang paligid pero may kakaibang amoy sa hangin. Si Ana, kahit natatakot, ay nagpunta roon kasama si Aling Nena. Sa ilalim ng lamesa sa loob ng bahay, natagpuan nila ang isang lumang kahon. Sa loob nito, may mga gamit pang ritual, mga alahas na gawa sa buto, isang lumang itim na kandila, at isang librong isinulat sa lumang Tagalog. Ang pamagat nito ay Bantay ng Lihim ng Gubat. Sa mga pahina ng libro, may mga kwento tungkol sa mga aswang, hindi bilang halimaw, kundi bilang bantay ng isang lumang kasunduan. Ayon sa aklat, minsan daw ay may mga nilalang na nakipagkasundo sa mga unang nanirahan sa lugar. Kapalit ng katahimikan, kailangang sundin ang mga sinaunang alituntunin. Ngunit may isang pamilya na lumabag. At mula noon, nag-iba ang takbo ng gabi. Habang binabasa ni Aling Nena ang librong iyon, nagsimulang magdilim ang paligid kahit pa umaga pa lang. Si Ana ay biglang nilagnat at hindi na nagsasalita. Pinilit nilang ibalik siya sa bahay nila. Pero habang dinadala siya, napansin nilang muling nabuhay ang aso nilang si Budo, pero iba na ang mga mata nito. Hindi na ito aso na kilala nila. Tumahol ito ng 3 beses, pagkatapos ay biglang tumigil. Tumingin ito kay Toto, at tila nagsalita gamit ang isang tinig na hindi sa hayop, kundi sa tao, isang lalaki, matinis at puno ng galit, ang oras ay nauubos. Kailangan mong pumili. Sabay-sabay silang napatigil. Ang aso ba'y sinaniban? May mensahe bang gustong iparating ang mga nilalang? At anong ibig sabihin ng si pumili? Sa sobrang dami ng tanong, lalong nadagdagan ang kaba ng pamilya. Hindi na lang basta takot ang bumabalot sa kanila, kundi isang bagay na mas malalim. Parang may kasaysayang unti-unting bumabalik at sinusundan sila. At sa di kalayuan, sa gilid ng kagubatan, muling lumitaw ang matandang babae. Nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, humahaplos sa isang lumang laruan ng bata. Sa tabi niya may hukay hindi pa tapos. Parang may hinihintay. Gabi na naman. At sa buong maghapon, halos walang nakaimik sa bahay ni na Marcos. Si Ana ay hindi pa rin nagkakamalay. Nanginginig ang katawan niya, tila nilalabanan ang isang init mula sa loob. Si Toto naman ay mas lalong tumahimik. Lumulubog siya sa sarili niyang mundo, nakatitig lang sa bintana habang paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang, ugat ng gabi, ugat ng gabi. Napansin ni Marcos ang isa pang pagbabago sa kanyang anak, ang mga mata nito, tila mas madilim na kaysa dati. Hindi siya tiyak kung ito ba ay pagod lang o may mas malalim na dahilan. Sa labas, unti-unti na namang bumibigat ang hangin. Ang mga dahon ng mga puno ay hindi na lang basta gumagalaw sa hangin, parang may dumaraan sa kanila. Parang may hindi nakikitang presensya. Si Aling Nena, habang pinapaliguan si Ana ng dahon ng alagaw at luya, ay pabulong na nagdarasal, Panginoon, ilayo niyo po kami sa mga nilalang ng dilim, pero ang kanyang dasal ay parang nabibingi sa kapal ng gabing pumapalibot sa kanila. Biglang kumalabog ang bubong. Hindi ito gaya ng dati, mas malakas, mas mabigat. Mula sa itaas, may mga yapak na mabibilis, paikot. Parang hindi lang isa. Parang marami. Si Marcos ay tumayo, siniguradong nakalock ang lahat ng pintuan at bintana, pero alam niyang wala sa lock ang laban nila. Ang mga nilalang na ito ay hindi basta-basta. Mula sa sulok ng bahay, narinig nila ang mahinang huni ng ibon, isang tik-tik. Isang tunog na hindi nila inaasahan, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Hindi na sila nananakot lang, bulong ni Marcos. Gusto na nilang kunin ang isa sa atin.
Sa sandaling yon, muling sumigaw si Ana, pero hindi yon boses niya. Isa yung tinig ng matandang babae, malalim, mabagal, at parang bumubulong sa pagitan ng sigaw. Nagsimula ang lahat sa kasinungalingan, isang sumpa, isang pangakong sinira. Lahat sila ay napalapit sa kama ni Ana, habang ito'y nanginginig, tila pinipilit na itulak palabas ang isang bagay sa loob niya. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang salitang ikabalusan, paulit-ulit, habang ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang manginig at pumutok. Bakit niya sinasabi yon? Ano ang meron sa lugar na yon? Tanong ni Aling Nena. Si Toto, na tahimik lang mula pa kanina, biglang nagsalita. Yung lola sa panaginip ko, sabi niya, doon sila huling nagtipon. Doon ginawa ang kasunduan. Pero may isa sa ating mga ninuno ang tumalikod. Natigilan si Marcos. Biglang naalala ang kwento ng kanyang lolo noon, isang matandang lalaki na palaging tahimik tuwing gabi. Minsan, narinig niya itong nagsasalita sa sarili, sinisisi ang sarili sa isang bagay na hindi malinaw. Ngayon lang niya naisip, baka may koneksyon ang pamilya nila sa mga nangyayari. Habang patuloy ang kaguluhan sa loob ng bahay, may narinig silang isang pagaspas ng mga pakpak, malalaki, mabibigat. Tumigil ang oras. Tumingala si Marcos sa kisem, at doon niya narinig ang boses na hindi sa kanila, pero pamilyar. Marcos, oras na. Isuko ang dugo. Isuko ang koneksyon. Hindi niya alam kung saan galing ang boses. Parang galing sa kanya. Parang nasa loob ng ulo niya. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya. Pero wala nang sumagot. Sa halip, bumukas ang pinto ng kusina ng kusa. Mula roon, pumasok ang malamig na hangin, kasabay ang isang aninong dahan-dahang umusad sa loob ng bahay. Ang anino ay may anyong tao, pero walang mukha. Ang mga mata ay itim na butas, at sa bawat hakbang nito, parang humihina ang liwanag sa paligid. Si Ana ay tumigil sa pagkislot, pero ang katawan niya ay nanatiling mainit. Siya ang tagapagdala, bulong ni Toto. Siya ang kukumpleto sa bilog. Ano ng bilog, Toto? Nanginginig na tanong ni Marcos. Iyong bilog ng dugo, 3 pamilya lang ang kailangan. At tayo ang huli. Napaatras si Aling Nena. Hindi tayo pumasok sa kasunduang yan. Wala tayong alam dyan. Ngunit ang anino ay huminto sa harap ni Ana, at inilapat ang isang kamay sa kanyang noo. Biglang lumakas ang hangin, at ang buong bahay ay parang nilalamon ng isang madilim na puwersa. Umikot ang lahat ng ilaw. Nagsimulang gumalaw ang mga gamit. At mula sa labas, narinig na naman nila ang sigaw, pero hindi na ito iisa. Marami na. Lalaki, babae, bata. Paulit-ulit. Tumatawag sa kanila. Lumayas kayo sa lupa namin, ang sumpay dapat matapos, isuko ang dugo, sa labas ng bahay. Sa di kalayuan, nakita ni Marcos ang apoy. Isang pabilog na apoy sa gitna ng kagubatan, tila may mga taong nakapalibot. Tumatayo silang lahat, hindi gumagalaw. At sa gitna ng apoy, naroon muli ang matandang babae. Nakatingin siya sa bahay nila, hawak ang laruan ng bata. Ngunit ngayon, sa tabi niya, may batang babae na nakatayo. Hawak nito ang kamay ng matanda. At ang bata ay mukhang si Ana. Pero sino ang nasa kama nila? At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marcos ang malamig na kamay na humawak sa balikat niya mula sa likod. Paglingon ni Marcos, walang tao. Pero ramdam niya ang lamig na parang dumaan sa kaluluwa niya. Para bang may presensyang dumikit sa kanya, hindi niya maipaliwanag, pero alam niyang hindi siya nagkakamali. Agad niyang isinara ang pinto, nilock kahit alam niyang hindi sapat iyon.
Sa kanyang paglingon kay Ana, nanlaki ang mga mata niya. Ang katawan ni Ana ay nandoon pa rin, pero dahan-dahang nagbabago ang anyo. Ang balat niya ay pumuputla, parang nawawala sa kasalukuyang anyo. At sa bawat segundo, mas lalo siyang nagiging ibang tao. Tay, mahina ngunit malinaw ang boses ni Toto. Hindi na siya si Ate Ana. Dinala na siya at yang katawan na yan ay lalagyan na lang. Hindi na napigilan ni Marcos ang sarili. Lumapit siya sa anak at sinubukang gisingin ito. Anak, kung naririnig mo ako, lumaban ka. Nandito kami, anak. Lumaban ka. Pero ang katawan ni Ana ay tila may sariling buhay. Ang mga daliri niya ay gumagalaw ng paunti-unti, parang may sinusulat sa hangin. Nang biglang bumukas ang libro mula sa kahon ni Aling Marta na naiwan sa lamesa. Isa-isa nitong binuklat ang mga pahina hanggang huminto ito sa gitna. Lumapit si Aling Nena at binasa ang mga salitang nakasulat sa pahina. Ang tunay na tagapagmana ng kasunduan ay hindi ang huling ipinanganak kundi ang unang isinumpa. Lalong nabalot ng katahimikan ang paligid. Si Toto, na noon ay tahimik lamang, ay biglang napaubo. At mula sa kanyang bibig ay may lumabas na bagay na tila abo na may halong uling. Nahulog ito sa sahig, at sa isang iglap, nagsimula itong gumalaw, para bang may sariling buhay. Ano yan? Sigaw ni Marcos, hinila si Toto papalayo. Pero bigla na lang lumutang sa gitna ng hangin ang tunog ng matanda, siya ang tunay. Siya ang unang isinumpa. At siya ang dapat ibalik. Sa gitna ng pagkabigla, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Lahat ng atensyon ay kay Ana, lahat ng takot ay umiikot sa kanya. Pero ang totoo, si Toto ang tunay na sentro ng sumpa. Si Ana lang ang naging sisidlan, panakip mata. Si Toto ang inaalagaan ng mga nilalang, pinoprotektahan, pero hindi para sa kanyang kabutihan, kundi para sa isang ritual na hinihintay ang tamang oras. Habang ang mga apoy sa gubat ay lalo pang lumalaki, lumalapit na rin ang mga nilalang. Ang aninong nakita nila kanina ay nag-iwan ng marka sa mga pader, mga simbolong hindi nila maintindihan, pero lumilitaw sa bawat lugar na may dugo. At ngayon, ang kisam ng bahay nila ay may lumilitaw na ring marka. 1, 2, 3, 7 hugis bilog na tila bumubuo ng isang sigil. Biglang tumayo si Toto, hindi alam kung siya ba ay gising o nasa ilalim pa rin ng panaginip. Lumakad siya palabas ng bahay, habang pinipigilan siya ni Marcos. Anak, hindi mo kailangang gawin to, may paraan pa. May laban pa. Pero hindi siya tumigil. Para bang may humihila sa kanya. Sa labas, ang hangin ay mas malamig na, at ang lupa ay parang buhay, gumagalaw, humihinga. At sa bawat hakbang ni Toto, parang may gumuguhit na liwanag sa lupa, pabilog, paikot sa buong bahay. Tay, mahinang bulong ni Toto, sabi nila, kung hindi ko tapusin ang bilog, mas maraming bata ang kukunin. Ako lang daw ang kailangan. Ngunit hindi na lang ito tungkol sa kanya. Sa pag-ikot ng kwento, sa paglitaw ng mga lumang pangalan at lugar gaya ng Kabalusan, lumalabas na matagal nang pinaplanong balikan ng mga nilalang ang ngayon. At ang pamilya ni na Marcos ang huling hadlang. Ang kasaysayan ng lupain ito, na akala nila'y simpleng baryo lang, ay nakaugat pala sa mas lumang kasunduan, isa na ang mga tao ay nakalimot, pero ang mga nilalang ay hindi. Sa gitna ng kagubatan, habang si Toto ay patuloy na nilalakad ang daan papunta sa apoy, muling nagpakita ang matandang babae. Hindi na siya mukhang tao ngayon. Ang balat niya ay parang pinatuyong dahon, at ang mata ay kulay abo. Naiintindihan mo na ngayon, di ba, bulong niya.
Hindi ka isinumpa para mamatay. Isinumpa ka para pumili. Si Toto ay tumigil sa tapat ng apoy. Sa loob ng bilog ay may 3 anyo, isang bata, isang matanda, at isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Sila ang mga bantay. At isa sa kanila ay may hawak na mukha ni Ana. Hindi siya umiiyak, pero ang mga mata ay nagmamakaawa. At sa di kalayuan, si Marcos ay tumatakbo, pilit hinahabol ang anak. Sa bawat hakbang niya, ang mundo ay tila bumabagal. Ang hangin ay parang humihigop ng lakas. Hindi niya alam kung aabot pa siya. Pero alam niyang kailangan niyang pumili. Isusuko ba niya ang kanyang anak para matapos ang sumpa? O lalabanin niya ang gabi, kahit walang kasiguraduhan sa liwanag? Si Marcos ay halos hindi na makahinga habang papalapit sa apoy. Ang mga anino sa paligid ay gumagalaw na tila nagdiriwang, nag-aabang sa isang tagpo na matagal nang hinihintay. Si Toto ay nasa gitna ng bilog, nakatayo lang, parang nawala ng ulirat, habang ang 3 nilalang ay nakapaligid sa kanya. Si Ana, o kung sino man ang nasa katawan niya, ay nakapikit, hawak ng matandang babae na tila nagpapakain ng lakas sa kanya. Anak, sigaw ni Marcos, pero hindi na lumingon si Toto. Umangat ang katawan nito, at ang lupa sa ilalim niya ay lumiwanag, bumuo ng isang hugis mata na nakatingin sa langit. Mula sa langit, bumigat ang ulap, at parang may paparating, isang malakas na enerhiya, isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Ang mga nilalang ay nagsimulang umawit ng sinaunang salita, ang apoy ay naging bughaw, at ang paligid ay naglaho sa dilim. Sa loob ng liwanag, muling bumukas ang libro sa lamesa sa bahay. Sa huling pahina, may lumitaw na sulat kamay, tila bagong sulat lang. Ang tagapagdala ng sumpa ay may kapangyarihan ding putulin ito kung pipiliin niyang tanggihan ang handog. Muling sumigaw si Marcos, Toto. Hindi mo kailangang tanggapin to. Hindi ka pag-ari ng kasunduan. Isang matinis na tunog ang sumabog mula sa bilog, at natumba ang ilang nilalang sa paligid. Si Toto ay nagmulat, at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay tila normal na ulit. Tay, mahina niyang sabi, gusto kong umuwi. Biglang nabasag ang bilog ng apoy. Pumutok ito sa gitna at isang matinding liwanag ang lumaganap. Ang 3 nilalang ay sumigaw, tila nasusunog sa sariling enerhiya. Ang matandang babae ay tumakbo patungo kay Toto, pero hinarang siya ni Marcos. Tama na, sabi niya, at itinutok ang kutsilyong gawa sa kahoy ng punong amaranth, isang bagay na ipinamana sa kanya ng kanyang lolo, na noon ay di niya maintindihan ang gamit. Inundayan niya ito sa nilalang, at sa isang iglap, ang matanda ay naging abo na tinangay ng hangin. Napatigil ang pag-ikot ng mga anino. Si Ana, na ngayoy biglang napaubo, ay napaupo sa lupa, gulat at litong-lito. Asan ako? Mahina niyang tanong. Tumakbo si Marcos sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Anak, salamat at bumalik ka. Akala nila ay tapos na ang lahat, pero isang malakas na pagyanig ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Mula sa ilalim ng bilog, isang hukay ang bumukas, hindi basta butas, kundi 100 papunta sa ilalim ng lupa. Mula roon, isang nilalang ang unti-unting lumilitaw. Mas malaki kaysa sa nauna, mas malabo ang anyo, para siyang usok na may hugis ng tao. At mula sa loob nito, lumabas ang isang boses na sabay-sabay, parang libo-libo ang nagsasalita, pinili mo ang pagtanggi. Pero may kapalit ang lahat. Hinawakan ni Marcos si Toto at si Ana. Tumakbo kayo. Ako ang bahala rito. Pero si Toto ay tumigil. Tay, ako ang dahilan. Ako rin ang dapat sumara ng bilog. Tumakbo siya pabalik sa gitna ng bilog,
Kinuha ang libro mula kay Aling Nena na biglang lumitaw mula sa likod ng punong kahoy. Buksan mo sa unang pahina, utos ni Toto. Mabilis namang ginawa ito ng matanda. At doon, sinimulan niyang basahin ang orasyon pabaliktad, mula sa huli hanggang sa simula. Habang binibigkas ito, ang usok ay nagsimulang manginig. Ang nilalang ay nagsimulang umatras, umaatungal na parang nasasaktan. Si Toto ay tinayo ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang liwanag na kulay dilaw at puti. Parang kidlat na dumikit sa paligid. At sa huling salita ng dasal, ang nilalang ay sumabog sa liwanag, isang liwanag na pumunit sa dilim ng gabi. Tahimik. Walang galaw. Ang mga anino ay naglaho. Ang apoy ay tumigil. At ang hukay ay nagsara na parang walang nangyari. Si Toto ay nakaupo sa gitna ng bilog, pagod pero buhay. Tumakbo si Marcos at niyakap siya. Anak, tapos na. Tapos na. Ngunit bago sila makaalis, may isang huling bulong na narinig nila, isang tinig na mahina pero malinaw, hindi niyo ako napigilan, ipinasa niyo lang ang susunod na kabanata. Paglingon nila sa puno ng amaranth, nakita nila ang maliit na bata, hindi nila kilala, nakatayo lang sa anino ng buwan. Nakatingin kay Toto. At sa kanyang kamay hawak niya ang laruan ni Ana. Ngayon, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. May bagong nagsisimula. Tahimik ang gabi matapos ang lahat ng nangyari. Wala nang apoy, wala nang sigaw, at ang hangin ay tila huminahon na rin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Marcos habang yakap-yakap ang kanyang dalawang anak. Sa kabila ng mga sugat, takot, at pagod, naroon pa rin sila, buo, buhay, at magkakasama. Pero hindi niya makalimutan ang batang nakita nila sa anino. Ang batang hindi nila kilala, pero dala-dala ang laruan ni Ana. Isang paalala na ang kasaysayan ng nayon ay hindi basta natatapos sa isang gabi. Kinabukasan, muling sumikat ang araw sa nayon ng kabalusan. Ang mga tao, na tila nahipa ng isang malakas na hangin at nawalan ng alaala, ay unti-unting nagbalik sa normal. Wala silang matandaan mula sa nagdaang gabi. Parang isang masamang panaginip lang ang lahat, at sa kanilang mga mata, isa lamang itong karaniwang araw. Pero sa pamilya ni Marcos, bawat detalye ay nakaukit sa puso't isipan nila. Umupo si Marcos sa tabi ng kama ni Ana habang ito'y nagpapahinga. Lumapit si Toto, dala ang lumang libro na muling isinara at itinago sa bowl. Tay, sabi niya, ano na ang gagawin natin sa librong to? Saglit na nag-isip si Marcos bago sumagot. Itatago natin, anak. Hindi dahil gusto nating itago ang katotohanan, kundi para maprotektahan ang ibang tao. May mga bagay na hindi pa handang malaman ng lahat. Tumango si Toto. Hindi man niya lubos na nauunawaan ang bigat ng sinabi ng kanyang ama, ramdam niya ang kahalagahan nito. Isa siyang batang minsang naging daan para sa isang sinaunang kasunduan, ngunit ngayon, isa na rin siyang simbolo ng pagpili, ng pagtutol sa madilim na kapalarang sinadyang iukit para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa nayon. Pero may mga pagbabago na hindi mapapansin ng karaniwang mata. Ang punong amaranth na noon ay mistulang patay ay muling nabuhay. Ang mga dahon nito ay nagberde at naglabas ng liwanag tuwing gabi. Hindi ito takot, kundi paalala na minsan may isang gabi sa kabalusan na nagtapos ng isang sumpa. Si Aling Nena, na sa buong panahon ay tila alam ang lihim ng nayon, ay nagpaalam sa pamilya. Panahon na para ako'y lumipat, sabi niya. Matagal ko nang bantay ang lugar na to, pero ngayon may bagong tagapagbantay na. Tiningnan niya si Toto,
at sa kanyang ngiti ay may kirot ng lungkot at pag-asa. Iniabot niya ang isang maliit na kahon kay Toto. Sa oras ng pangangailangan, ito ang magsasabi sa iyo kung anong dapat gawin. Pero tandaan mo, hindi lahat ng sagot ay nasa loob ng kahon. Minsan, nasa puso mo rin. Pagkaraan ng ilang linggo, muling nagtungo si Marcos sa gubat kung saan halos natapos ang lahat. Nakatayo siya sa tapat ng hukay na ngayoy tuluyang nagsara. Kasama niya sina Ana at Toto. Tahimik sila, pero sa katahimikang iyon ay naroon ang pag-unawa. Hindi lahat ng sugat ay kailangang pag-usapan. May mga sugat na hinahayaan na lang maghilom, tahimik pero totoo. Habang paalis na sila sa gubat, isang mahina ngunit malinaw na tinig ang umalingaw-ngaw hanggang sa susunod na pagpili. Lumingon si Toto pero wala siyang nakita. Umusal na lang siya ng isang dasal at tahimik na naglakad pauwi. Lumipas ang mga buwan. Naging tahimik muli ang nayon. Wala nang ulat ng pagkawala. Wala nang kakaibang ingay sa gabi. Ngunit sa tuwing sumasapit ang hating gabi, ang punong amaranth ay naglalabas pa rin ng liwanag, hindi para manakot, kundi bilang paalala ng tapang, sakripisyo, at ng pagpili na bumago ng kapalaran. Si Toto, kahit bata pa, ay lumaking may malalim na pangunawa sa mga bagay na hindi basta nakikita. Alam niya na ang kanyang kwento ay hindi simpleng kwento ng takot. Ito ay kwento ng pagpili, ng paglaban sa kung anong itinakda, at ng pagmamahal ng isang ama na handang harapin ang dilim para sa kanyang mga anak. At si Ana, na muling nakabalik sa kanyang katawan, ay nagsimulang magsulat ng kanyang karanasan. Ibinahagi niya ito sa iba, hindi para maghasik ng takot, kundi para ipaalala na ang mga alamat, ang mga kwentong aswang, ay minsan ay may pinagmulan. At sa likod ng mga iyon, may mga taong tunay na lumaban. Sa huling pahina ng kanyang kwento, isinulat niya, ang dilim ay palaging darating. Pero habang may pumipili ng liwanag, may pag-asa. At sa likod ng bundok ng kabalusan, sa ilalim ng buwan, may isang batang nakatayo, nakatingin sa punong amaranth. Tahimik. Nag-aabang. Pero hindi pa ngayon ang kanyang oras.